Okay. Once Oh, again, let's all welcome our speaker for tonight, Dr. Rod Sarmiento. yes, hello, good evening everyone. Thank you so much, Sir Ian. So siguro kailangan natin gawin yung wait. Alright. Sir Ian, pa-spot view mo nga yun. Yan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much, Sir Ian, for the introduction. So for tonight, ano ba yung pag-uusapan natin? Welcome to Actives Overview. So ang dalawang problemang pag-uusapan natin na all over the world, talagang meron nga naman talaga. So ito yung problema na to, which is yung sa health natin at saka yung sakit sa bulsa. So pagdating naman sa health, kailangan, napakahirap na po kaya magkasakit ngayon. Kasi pag ikaw ay nagkasakit, kailangan may pera ka. So it means kung may sakit ka, para gumaling ka, kailangan mo may pera. What if ikaw naman ay walang pera? So sabi nga nila, kailangan mo daw magtrabaho para magkaroon ka ng pera para gumaling ka. Kaya lang, paano ka magtatrabaho kung may sakit ka? So ako naniniwala ko, these two problem all over the world, kahit saan ka magpunta, kailangan ma-address siya sabay. So, naniniwala ko doon. So ngayon, dahil sabay siya, mamaya pag-usapan natin yung problema sa bulsa, problema sa pera, pag-usapan muna natin yung problema sa health. So within terms of health, okay, no, pagdating sa health, uh, pag tayo may health condition, lagi nating sinasabi na kung magpapatakbo ako ng gamot sa butika, magpapabili ako ng ganito para sa ganito. So within terms of health, dalawa lang naman tinatakbuhan natin pagdating sa iniinom, no? We have the pharmaceutics, and then yung mga synthetic drugs. We have the nutraceutics, and then mga supplements, vitamins, minerals, mga nagtitiktik. So those are the nutraceutics. So ano ba yung pag-uusapan natin tonight? This new technology of science na introduce namin po sa inyong lahat is what we call epigenetics. Okay? What is the company behind of this new technology? It's Actives. Okay? So Actives all over the world, they were already distributed their product 220 countries, and take note, including Philippines right now. Hindi pa po sila launch, we are in a pre-launch stage, pero nakakarating na po dito yung product natin habang nagsiset up po yung company dito. So napakaswerte nyo kung kayo po isa sa nandito na invite dito sa Zoom presentation na to, kasi hindi pa naglo-launch yung company, makikita mo na what is Actives all about. So proper disclosure lang po, anything po na makikita niyo po dito is for personal, uh, I mean, that's the ano, parang ano lang, ang tawag dito, nakalimutan ko yung term, which is product Okay. information, sorry. Yeah. So, proper disclosure lang, just in case na magustuhan niyo yung product, the product is not intended for resale for now, but later on, pag tayo ay properly launch na dito sa Philippines, which is 2026 by June, that is the tentative na malalaunch natin yung company dito sa Philippines. So, pwede na po tayong mag-introduce ng product sa market, like kahit mag-iladlad mo yung product sa social media, pwede kang mag-activity sa labas. But for now, since it's not yet properly launched, it's not intended for resale. It's intended for personal use only. So let me introduce to you the company background. No, these are the executive team with a proven industry track record. We have David Brown, our CEO, Ryan Thompson, our president, and Angelo Houghton, our COO. I met them already last month in Mexico. So itong tatlong to, matagal na po silang magkakasama. They've been work together like 17 to 25 years. So, ilan na yung company hinawakan nila na nag-prosper and naging successful. But right now, hindi na lang sila basta pinapasok ka sa corporate people, they already own the company. So, these are the executive team natin dito sa Actives. And within terms of our science-based product, scientifically back up po tayo. So isa po sa mga nag-conduct ng mga clinical studies natin, which is Dr. Joe McCord, nabigyan po siya ng Elliott Cresson Medal Award. It's because of the invention na nagawa niya. So itong product na to, ginawa niya yung clinical studies nito for all over 40 years. Yung tinatawag nating NRF2 activation technology. Yung unang na-produce niya way back 2005, sobrang daming taong natulungan ng product na yon.
And the good news about it is, ang pag-uusapan natin ngayon is yung newly developed niya na product, which is NRF2 technology pa rin, but 10 times more powerful than the first. So mamaya explain ko po sa inyo. We have also the Actives Advisory Board. We have Dr. Joseph Maroon, Dr. Jeff Boost. They are a physician, but neurosurgeon naman. So sila yung mga nag-oopera ng utak, no? We have Dr. Brett. He's a physician also. We have a lot of expertise. But ito yung isang nagustuhan ko, yung supplementation optimization. Paano nagiging effective ang isang supplement sa loob ng katawan ng tao at kung kailan mo siya kailangan. So we have Dr. Amrish Patel. Siya naman po yung responsible for pain management clinical studies natin kasi he is anesthesiologist. So medical doctor pa rin po. So sila po yung nag-conduct ng clinical studies ng lahat ng products ng Actives. So welcome to Actives, the pioneer in epigenetic technology in the world and the only epigenetic company in the world. So by the way, what is epigenetic? This is a technology wherein it's a science of expression of our genes, turning them higher or lower for optimal modulation. So in short, we take a pill para influence niya yung genes natin mag-perform on a certain task. Like for example, sobrang taas ng inflammation sa body mo, so ano yung gagawin ng genes mo pag na-influence na siya para matanggal yung inflammation sa body natin. Kapag sobrang daming madami siyang mga damaged cells. So once na ginamit natin tong technology na to, paano naman siya i-influensyahan yung genes natin para mag-repair on his own. So in short, sarili mong katawan yung magpapagaling sa'yo. Alright? So when we said epigenetic technology, we are not just to supply or to supplement, but we are also activated. What do we mean by these two technology na sinasabi natin? When we said supplementation, what is insufficient inside your body, yun yung ipoproduce mo, isusupply mo. So, iinom ka para isupply mo sa body mo. When we said activation, ito yung isi-switch mo yung capability ng cell mo na mag-perform up to optimal level. So, this both ginagawa po ng mga products natin. We supplement, and we activate also. So, that's the epigenetic technology works, no? So bakit ba natin kailangan pag-usapan tong technology na to? So gagamitin natin to kung paano tayo magiging healthy. Bakit kailangan ba natin magiging healthy? Of course, so kung may healthy, meron din mga may sakit. So paano natin sila matutulungan? With the terms of disease formation, nagsimula po ang sakit sa gut natin. Okay? So ano ba yung gut? Ito po yung wall ng bituka natin. Okay? So, yung wall ng bituka natin, may nakadikit dyan na pinakamalaking ugat, ang tawag natin dyan, vagus nerve, papunta sa brain natin. So, kaya nga tinawag yung gut natin as second brain. Now, ano ba yung itsura ng wall ng gut natin? Grabe, dami parang maliliit na buhok, no? Parang maliliit na something na pahaba siya. So, yan po yung tinatawag natin, sometimes nakikita natin yung parang mga tuwalya, may mga maliliit na buhok. Yan. So, pagka kumuha ka ng isang hibla niyan, mayroon pang mas maliliit na buhok, ang tawag natin dyan, villi and cilia. So, itong buhok-buhok na to sa gilid ng natin, ng gut lining natin. So, ang function po niya is for digestion and absorption. So, imaginein mo kung kalbo na yung gut lining mo, hirap ka magkaroon ng digestion, hirap ka rin mag-absorb. So, imagine mo pag umiinom ka ng water, sino mag-absorb kung kalbo na yung gut lining mo? Napakasustansya ng kinain mo. Fruits and vegetable, walang mag-absorb kung kalbo na yung gut lining mo. Okay? Ang ganda-ganda ng mga supplement na iniinom mo, napakaganda ng pero pagkakalbo naman yung gut lining mo, paano magiging effective ng lahat yan? Kaya nga may mga tao na, ba't nung ininom ko to effective sa akin, ba't sa kanya hindi? Yung iba naman sinasabi, iniinom ko to, ba't sa akin hindi effective, sa kanya effective naman. So baliktad. So, ngayon, when in terms of digestion and absorption, kailangan yung gut lining mo is makapal siya or buo siya para magkaroon ka ng maximum absorption of anything na tinitake mo. So, it will also support your immune system. 80% ng immune cell mo sa gut lining po nakatira. Okay? Dito rin din sa gut lining natin, dyan din po nakatira yung mga bacterias, mga beneficial bacterias natin na makakatulong sa pag-breakdown ng pagkain natin. And of course, 90% ng nagpapagana ng brain cells natin, doon po sa gut lining ginagawa. Example, ano yung isang neurotransmitter na nagpapagana sa brain natin for the stress?
Responsible for stress, responsible for sleep, responsible for mental clarity, of course, the serotonin. So kung kalbo yung gut lining mo, saan gagawin itong mga pagpapagana ng brain cells natin, which is the neurotransmitter? Wala. 10% lang ang gumagana. Kaya nga, most of the time, yung mga tao na manipis or kalbo na yung gut lining nila, mga foggy brain sila, umaga pa lang wala na silang energy, so magagalitin, so yung mood swing, andyan po yan. Now, paano natin malalaman na yung gut lining mo is very poor na or may problem na siya? So pag lagi kang bloated, pagka utot ka ng utot, irregular bowel movements, food intolerance, or sensitivities. Dati hindi ka naman sensitive sa gatas, nung pagka uminom ka na ngayon ng gatas, ano na, nakakaroon ka na ng irritable bowel movement. Dati pagka kumain ka ng ganito, hindi ka naman nagkakaroon ng mga pangangati sa balat, ngayon nagkakaroon na. So we have also chronic fatigue, unexplainable over fatigue. So nagkakaroon ka ng parang ang bigat lagi ng katawan mo, tapos pagod na pagod ka pero wala ka namang ginawa. So skin issues like eczema, acne, keratosis pilaris. Frequent illness, laging mababang resistensya natin. We have also the mood swing, anxiety, brain fog, depression, unexplainable depression, unexplainable sadness. Wala namang matinding dahilan. No? We have also the sugar cravings or poor digestion. Mayat maya kumukulo yung tiyan mo. So isa ng senyales yan na very poor na yung gut lining natin. Sabi nga ni Doctor of Medicine, Hippocrates, Dr. Hippocrates, all diseases begins in the gut. If you wanted to become healthy, start in the gut also. Okay? So pag hindi mo na-address ang gut lining mo, naandyan din po nakakonect ang pinakamalaking ugat from your colon going to your brain, colon going to your liver, colon going to your kidney, going to your heart, going to your eyes, going to your brain. Iba-iba po, all major organs natin, merong isang malaking ugat na nakakonect sa bituka natin. Pag hindi mo na-address yung gut lining mo, it will lead to different inflammations. In terms of inflammations po, there are two types of inflammation. Silent inflammation and yung tinatawag nating may pain. Okay? So yung mga may pain, madali lang yan eh. Sumasakit lagi ulo, lagi may sumasakit sa back mo, lower back mo, etc. Ang dami-daming pain, lalo na pagka meron kang arthritis, meron kang rheuma, meron kang mga gout. So ang daming may pain, meron kang dysmenorrhea, iba-ibang klaseng pain. Ito yung mga maiingay na inflammation. Meron din namang silent inflammation, like for example, nagkaroon ka ng liver cirrhosis, nagkaroon ka ng mga fatty liver, so maga na yung atay mo. Pero wala ka naman dun mararamdaman. Those are the silent inflammation. Right? If you have a chronic disease, any kind of diseases na na-diagnose ka, automatic marami ka ng inflammation sa body mo. Pag hindi mo na-address ang inflammation, it will lead to oxidative stress. When we said oxidative stress, naku po, ganito lang po ang ibig sabihin yan. Eh, pag hindi mo pa masyadong naiintindihan what is oxidative stress, punta lang po sa pubmed.gov, i-type mo lang yung oxidative stress, lalabas po ang more than 361,000 studies na ginawa ng mga medical doctors, ng mga scientists. They conducted different studies, oxidative stress connected to different 200 diseases. So na ang pinagmulan ng mga 200 diseases na yan ay oxidative stress. Okay, paano ba nangyari yung oxidative stress? Actually, ang itsura ng cell natin, microscopically, bilog na bilog siya pag healthy siya. Pero pag uneven yung shape, ang tawag namin doon is the free radical attacking cell. So, na-attack na siya ng free radicals. We have also the pagkasobra na yung pagka-damage. Okay? So, yan na yung tinatawag nating oxidative stress cell. Ibig sabihin yung damage niya, pumasok na dun sa loob ng cell mo. Parang ganito. Pag free radical stage pa lang yung damage ng cell mo, ito po yung itsura ng apple. So, nasa labas lang, nasa outer layer lang ng cell mo yung damage. So, in short, sa pagkain, sa apple, nakakain pa yan. Pero sa cell natin, anyway, nagpa-function pa yan. Kasi outer lang naman yan eh. So, pag napabayaan mo itong damage na to, umabot siya sa loob, parang ganyan na yung magiging itsura. Yan na po yung tinatawag nating oxidative stress cell. Kumbaga, sa pagkain, hindi mo na yan makakain. Pero, pagdating naman sa cell naman natin, hindi na yan nagpa-function. Yes, nag-e-exist sila sa loob ng katawan mo, buhay pa yan sila, pero super damaged na siya. So, hindi na siya masyadong nagpa-function. Marami na siyang function na hindi na niya nagagawa. So, kasama na po dyan yung pag-repair ng damaged cells, no? Ang tawag natin dito sa process na to is oxidation process. Now, what is, alam mo ba tong oxidative stress cell na to?
Pag hindi mo na-manage yan, dumami ng dumami ng dumami. Nakakita na po ba kayo ng 1 kilong kamatis? Yung isa nabubulok, hindi mo tinanggal. Yung katabi nabubulok din. Hanggat pag hindi mo siya natanggal, yung 2 o 3, lahat yung 1 kilo mabubulok yan. So it's the same thing with our cell. Pagka hindi mo na-address ang 1, 2, 3, 4, libo-libo, millions, trillions, hanggat maipon sa isang parte ng katawan mo, sa isang organ mo, doon ka na madadiagnose with a certain disease. Okay? Pag naipon sa brain mo, sa brain ka magkakaroon ng health condition. Pag naipon sa liver mo, sa liver. Pag naipon sa kidney, sa kidney. Alright? So, ngayon, pag hindi mo siya na-address at dumami sobra-sobra, dyan ka na ngayon madadiagnose with a certain chronic disease. Within terms of chronic diseases, ang dami-dami chronic diseases eh. Kaya lang, isa lang po ang naging stopover nila bago sila naging sakit. Ano yun? It's oxidative stress cell. Saan ba nanggagaling tong ano na to? Paano ba nagmulang oxidative stress cell? Marami po yung pinagmulan. Fast food. Alam ko, ilan sa inyo, hirap makaiwas sa fast food. Andiyan mga toxins, mga yosi, alak, pollution, GMO foods, mga ini-injection na ng mga gulay, prutas para maging seedless, etc. para mas lumaki. We have the radiation, cellphone, laptop, tablet, grabe pagbababad. So, hindi naman natin maiiwasan yan kasi part na ng daily routine natin at saka yan na yung part ng trabaho natin, pinagkakakitaan natin. We have also the pesticide. Hindi naman na natin alam kung meron bang pesticide yung pagkain natin o hindi. Sobrang pagka-stress, sino dito hindi na-stress? Pakituruan ako. So, aging, okay, tumatanda. Now, lahat po ito ay sources ng oxidative stress. So, ibig sabihin, wala pong nakakaligtas sa atin sa oxidative stress. We produce inside our body daily. Now, the question is, ano ba yung solution natin dito sa oxidative stress cell na to? It's antioxidant. Alam ko yung antioxidant kasi gumagamit na ako niyan matagal na panahon. So, when we said antioxidant, anti means against or stop. Oxidant is the oxidation process. So, it means pag antioxidant, stop the oxidation process. Now, kaya lang, kailangan mong malaman to. Dalawang klase ng antioxidant. We have the secondary antioxidant. Nandyan po yung supplement, vitamins, minerals. Nandyan yung mga prutas and gulay. Now, ang kaya lang pong repair na damaged cells mo is 1:1. 1 molecule of antioxidant, 1 damaged cell ang kaya niyang ayusin. So, we have also the primary antioxidant. Hindi po yan nabibili. Pinupundos po ng katawan natin. Provided, kailangan activated po yung NRF2 pathways natin sa loob ng cell natin para makapag-produce ka ng primary antioxidant. What are these primary antioxidant? Andyan po yung SOD, catalase, glutathione peroxidase. So pag na-activate na yung NRF2 pathways mo, you can repair up to 1 million per second ng cell repair mo, or yung ratio natin is 1:1 million. So 1 intake, 1 capsule, 1 million kada segundo yung kaya niyang ayusin sa damaged cells natin. Alright? So pag consistent na active yung NRF2 pathways mo up to 30 days, kayang bumata ng cell mo up to 10 years. Ituloy mo pa on the second month, 20 years. Ituloy mo pa on the third month, 30 years. Kung ano man yung edad mo ngayon, as long as activated yung NRF2 pathways mo, kaya mong bumata up to 20 years old yung cell mo. So that's the power of NRF2 activation technology, no? So, by the way, what is NRF2? Hindi ko maintindihan. First time kong marinig to, Doc Roch. So, isang klase ng protina sa loob ng cell natin na once na nag-activate siya, lahat ng mga genes natin, kaya mong paganahin, kaya mong pagtrabahuin para maging healthy ka. Now, as we age, nagsha-shutdown siya. It's because of what? Lahat ng mga inflammatory foods, kanin, tinapay, pansit, pasta, mga dairy products, mga processed foods, yan, as we go along, sa dami ng mga stress level natin sa katawan natin everyday, na-encounter natin sa labas, maraming factor. So pag yan, na-encounter mo yan, magsha-shutdown yung NRF2 pathways mo. Pag nag-stop na yung NRF2 pathways mo, hindi ka na makakapag-produce ng sarili mong antioxidant, which is it will lead to oxidation, inflammation, and disease and aging. So meron na bang product that it can activate NRF2 pathways? Yes, we have the Genomax. This product is a newly developed by Dr. Joe McCord, newly NERV2 activation technology. It's 10 times more powerful than sa unang ginawa niya. And by the way,
Si Dr. Joe McCord pa lang naman po ang nag-iisang scientist, nag-iisang doktor na gumagawa o nakagawa ng NRF2 activation technology product. When you said Genomax, it contains new technology, NRF2 technology. It protects the effects of the environment and aging, reduces the effect of oxidative stress, and of course, 10 times more powerful production of your NRF2 pathways or yung antioxidant properties natin. When we take one capsule, it will activate your own cellular defense against oxidative stress cells. Siyempre, pag na-address mo na yung oxidative stress cell mo, na-address mo na rin yung more than 200 diseases natin kasi sabi nga sa studies, ang pinagmulan ng lahat ng 200 diseases na to is linked po siya sa oxidative stress cells. So that's the Genomax. We have 3 active ingredients, rosemary, ginger extract, and luteolin. These 3 powerful ingredients, there are certain phytonutrients na kinuha ni Dr. Joe McCord sa tatlong yan, na pag pinag-combine niya, it can activate the NRF2 pathways. Actually, dagdagan mo lang ng isang ingredient yan, hindi na nakaka-activate ng NRF2 pathways. So kung ano yung ginamit ni Dr. Joe McCord dyan, well, that's the intellectual property of the scientist. Hindi na natin, ano yan. When we activate our NRF2 pathways inside our body, syempre ito yung mga benefits niya. Antioxidant defense and detoxification. Of course, may anti-inflammatory effect din po. It's because of the active ingredients. The neuroprotection for the brain, cardiovascular benefits, metabolic and anti-aging effects. Okay, so we have the second product, Optimen, the one and only natural product in the market right now that it can address pain and inflammation. Ang nagconduct po ng studies nito ay si Dr. Amrish Patel. So, maganda po ito sa mga taong merong mga joint pain, yung maraming swelling, mga inflammation sa iba't ibang parte ng katawan natin. Napakahirap po kasing gumalaw pagka tayo ang may pain. So, the good thing about this product, it has a tetrahydrocurcumin and boswellia. Within terms of curcumin, ang dami naman curcumin na product sa market, sobrang dami. Napakaganda niya po talaga sa inflammation. But, most of the curcumin or yung tinatawag nating mga ginger na yan or kung ano man, it's not 100% absorbable inside our body. Within terms of tetrahydrocurcumin, very minute siya, kayang i-absorb ng body natin and walang naiiwan na residues. So kaya maganda po siya sa mga merong may mga pain sa body, so hindi siya nag-iiwan ng residue sa kidney natin. So hindi siya nadadamage, hindi siya nakaka-damage ng kidney. Unlike other anti-inflammatory product that's available in the market, those are the synthetic drugs. In the long run, di mo siya pwedeng gamitin. Kasi bakit? Nakakasira po ng kidney natin. So, the good news about with this product also, nakakover po siya with technology, what we call is a cycloc and dexky technology. So, binabalot niya yung mga active ingredients niya para pagdating dito sa hydrochloric acid natin or sa stomach natin ay hindi siya nadadamage. So, madali siyang makarating sa target organ natin. So, that's the Optimen. It can address pain and inflammation. We have third product, Link, responsible for mental wellness and gut support natin. So, ang nagconduct naman ng studies nito is Dr. Joe Maron and Jeff Hughes. So, ang trabaho po ng Link natin is siya yung po nagbabalik ng gut lining natin. So, meron siyang tinatawag na DGL, glucomannan, and yung tinatawag nating inulin. These 3 fibers na pagkakinain ng bakterya sa colon natin, nagpo-produce po siya ng tinatawag nating butyric acid. So yung butyric acid, siya po yung nagbabalik ng gut lining natin. Siyempre, pag naibalik mo na yung gut lining mo, of course, tataas na naman 80% ng immune cell mo. Yung mga brain cells mo, mas mabilis na rin siyang gumana kasi bakit? Yung neurotransmitter responsible for the pagpapagana ng brain cells natin, 90% magkakaroon na to ulit. So, the good thing about it is, pag napalakas mo yung gut lining mo, automatic pati mga leaky gut natin, yung mga namamaga, kasi pag namamaga yung bituka natin, nagkakaroon po yan ng mga opening. Madaling makapasok yung mga pathogens, madaling makapasok yung mga food allergens. So mas maiiwasan natin yan. Kasi bakit? Pag nag-take ka ng leak, it will tighten the junction. So ma-address natin yung tinatawag nating leaky gut syndrome. So that's the power of Link. Okay, so si Link kasi, once you take it, of course, kasama na dyan yung prebiotic natin, which is the 3 major ingredients natin na tinatawag natin siyang fiber. So, they serve as prebiotic.
So, itong mga fiber na to, pag yan nakain na ng mga bacteria doon sa bituka natin, it will produce yung butyric acid. So, we have the prebiotic, the probiotic, and the postbiotic. So, yun po yung ginagawa ng product natin. Okay? We call this three product as trifecta. So this trifecta product, you can address already if you have a certain part ng process ng disease formation, nasa gut problem ka, inom ka ng leak. Kapag marami ka ng inflammation, both yan, i-address mo yung gut and inflammation. Kapag mataas na yung oxidative stress cell at meron ka ng mga ibang nadadiagnose ng mga diseases, of course, you need Genomex para i-address natin yung oxidative stress cell natin. Pero pag kayo po, diagnose na kayo with a certain disease, napakaganda pong gamitin itong tatlong produkto natin. Okay? Along the way, habang nagpapagaling kayo, kung kayo po ay may problema sa puso, may iba kayong health condition, or kayo po ay nag-work sa gym or nag-workout with magagamit nyo naman po ito. We have the Nitrox Pro, one another product. Along the way, pwede mo siyang magamit. Nitrox Pro is a nitric oxide booster. Tinatawag po namin siya ng miracle molecule. Na-discover po siya ni Dr. Ignaro way back 1998. Nanalo po ito ng Nobel Prize. Etong product na to, it has the three active ingredients, beets, L-citrulline, and rutinoside. Pag pinagsama-sama mo tong active ingredients na to, pag nakarating yan sa bituka natin, it can create or it will boost the production of nitric oxide. So, yan po yung product natin. Pag na-boost na yung nitric oxide, ano ba yung trabaho ng nitric oxide? Nagpababuka po yan ng ugat. So, pag bumuka yung ugat natin, nakakababa po ng BP. So, syempre, ang matutulungan natin, isa dyan is yung heart health natin. So, improve immunity. Syempre, bibilis yung mga blood flow natin, blood circulation. Mas mabilis makarating ang mga nutrients na kinakain natin. It will also lead mental clarity kasi syempre pag magandang blood circulation mo, maganda yung oxygenation, mabilis makarating ang oxygen sa brain natin. Quick recovery, better memory, and ito maganda. Pag nakabuka ang natin, ang ating mga ugat, syempre, andyan po yung pampatayo. So enhanced performance. So yung mga lalaki na wala ng flag ceremony, this is for you guys. At sa mga babae na nahihirapan na sa laban sa gabi, naku po, napakaganda po nitong product na to kasi it will enhance the performance. Stamina po ang pinag-uusapan natin dito. Kung kayo po nag-workout naman sa gym, maganda rin po itong gamitin para sa inyo. At kapag kayo ay mahilig sa carbs, naku po, the more na mas kailangan niyo ito. Kasi bakit lalapot yung dugo natin? So ito nagpapabuka ng ugat and at the same time nagpapaganda ng blood circulation natin. We have the Aero, fat burning and weight loss support. So ang target nito is stubborn belly fat natin. Maganda lang din dito, yung metabolism natin pinapabilis, yung cravings natin sa pagkain, yan, kinakat niya yan. And ang maganda, kapag tayo nagda-diet, karamihan po sa nakikita ko, nahihirapan sila, wala silang energy, mabigat ang katawan, sumasakit ang ulo. The good news about with taking of this product is wala po tayong ganon. So habang nagda-diet ka, hindi ka nakakakain ng mga madaming pagkain pero energetic ka. Yan ang binibigay ng Aero natin. Tinatawag natin tong metabolic activator kasi bakit? It will activate yung bilis ng metabolismo natin. The good news about it is meron siyang tinatawag na natural thermogenic compound na kung saan nagkikreate ka ng consistent na heat sa body mo para kahit nakaupo ka pa lang, katulad dito, nakaupo ako, pwede na akong mag-burn ng fats and calories. Wala pa akong exercise. But the good news is, kapag kayo nag-walk, kapag kayo tumakbo, kapag kayo nag-exercise, mas marami kayong mag-burn ng fats and calories. So that's the Aero. And the good news is, wala pong mga tinatawag nating weight loss side effect. Wala kang nararamdaman na gano'n na parang kang nagtatae, sumasakit ang ulo. So wala po tayong gano'n. Why? Kasi kahit magputol ka ng cravings ng pagkain, konti na lang yung nakakain mo, the good news about it is meron siyang mga active ingredients that it will support the nutrients na ipapakain sa cell natin. So kaya siya walang ganon. So that's the Aero. Kaya lang may tamang paggamit ang Aero. 90 days lang po. So after 90 days, magpapahinga lang naman kayo ng 2 weeks. And then after 2 weeks, pwede na ulit bumira ng another 90 days. So that's the Aero. Okay? So, scientifically back up nung dalawang technology na ginagamit natin dito sa Actives. We have the NRF2 activation technology, back up by Pathways Bioscience. Yan po yung laboratory ni Dr. Joe McCord. Meron tayong isa pang technology na ginagamit, Cycloc and Dexki technology.
Back up po yan ng studies ng Tesseract Laboratory. Isa pong kilalang klaseng laboratory sa US wherein pag sinabi natin Cycloc and Dexkit, inararap up nila yung mga active ingredients natin para hindi masira pag nandito sa stomach natin. Kasi once na nakarating ang pagkain o kahit na anong supplement o kahit na anong gamot pagdating sa stomach, automatic nagkakaroon ng pagbabago yan. Kasi bakit? Sobrang taas ng acid ng tiyan natin, nasisira yung mga ingredients, nasisira yung mga active ingredients. At yan yung pwedeng ipagmalaki ng actives. Kayang i-pass through yan ng technology natin. Hindi siya na aapektuhan yung effect ng product kasi hindi niya kayang i-penetrate yung loob. It's because of that Cycloc and Dexkit technology na nakarap ng active ingredients natin. Kung gusto niyo naman aralin lahat ng binanggit ko, butyric acid, turmeric, NRF2 nitric oxide, punta lang kayo sa epigeneticinfo.com. Nandyan po yung kinandak na studies ng mga clinical studies ng mga medical doctor natin, ng mga scientists natin, or pwede naman kayong pumunta sa pubmed.co. So, yun lang naman po. We have the more activated skincare. We have the revitalizing cream, nako, hydration and skin repair yan. So, yung mga may damaged skin. Facial cleanser, nakaka-activate yan ng vitamin D3 receptor ng balat natin kaya malambot. O deep cleansing ang ginagawa niyan. Purifying mud, 1 to 2 times a week lang po pwedeng gamitin ito kasi grabe po. Pag ginamit mo siya parang mababanat na yung yung face mo kasi nagdi-detox ng balat, tinatanggal niya din yung mga dead skin natin. So, kapag araw-araw mo siyang ginagamit, nako po, baka matanggal na ng matanggal, mabura na yung face natin. So, yan lang po, once or twice a week lang. Essence toner, gumamit tayo dito ng fermented rice water. So, alkaline siya and it's okay to use any kind of skin, matanda, bata, acidic, whatsoever. Rejuvenated skin serum, of course, yung mga may fine lines and wrinkles, yan naman po yung ina-address ng rejuvenating serum natin. And of course, magkakaroon tayo ng bagong product this coming January. Pero ngayong December, nakapagpadala na po yung corporate papunta sa Philippines. So itong product na to, we called it as Everyday Actives Coffee. So syempre yung mga mahihilig mag-coffee dyan, pwede po to sa inyo. Pero dun sa mga hindi mahilig mag-coffee, nako po, mag-Aero and Nitrox na lang kayo. Alright? Pero maganda lang po dito sa product natin na to, it has this active ingredient. So abangan nyo po, lalong-lalo na yung mga coffee lover dyan. Alam ko, ako kasi dumaan ako sa pagkakape. Pero dalawang klase ng pagdaan ko sa pagkakape, no? Yung unang-una, bata-bata pa po ako, ang gusto-gusto ko talagang kape, yung mga 3-in-1, mga 5-in-1, 11-in-1, yung mga gusto ko masasarap, matamis ang gusto ko. Pero pag tayo ay tumatanda na pala, natatanggal na natin yung mga creamer kasi syempre nakakadagdag pa yan ng mga fats, nakakadagdag ng cholesterol at kung ano-ano pa. Alright? So ito po, pagka trinay nyo siya, pagka coffee lover kayo, ma-appreciate nyo siya kasi para siyang black. Alright? So, yan po yung product natin. Abangan nyo po, attend po kayo sa product information natin dito sa coffee natin. Okay? So, FAQs about the product. Paano po ba mag-take ng product? Genomax, very powerful product, 10 times more powerful than before. 1 cup, 1 hour before bedtime. If you have a sleeping problem, take it in the morning. Link, 1 cup morning and evening. Optiment, morning and evening. Pag kayo'y acidic, so 1 hour after or after 1 month na tinetake mo na siya na ganyan, pwede ka nang mag-before. Okay? So take note of those people who are taking blood thinner. So kung gusto nyong i-address yung inflammation ninyo or yung pain ninyo, tigil nyo muna yung pag-inom ng blood thinner. Optiment na lang po para ma-address both kasi it also has the mild blood thinner effect. We have also the Nitrox Pro, 1 scoop, 500 ml. Sa water, morning and evening. Pero much better po talagang i-take to sa gabi. Kasi syempre, the whole day loaded na tayo ng food. Syempre, nandyan na yung pagdating sa gabi, mas maganda kung yung ugat natin nakabuka. Yan. Along the way kasi pagkagabi, wala naman na tayong ibang ginagawa kung hindi nandyan na yung gumagana na yung mga nakain natin. Aero, maganda po gamitin to sa morning lang. Huwag nyo gagamitin to sa hapon o sa gabi. Hindi po kayo makakatulog. Alright? So, meron po akong ginagawa sa Nitrox and Aero. 1 litro, so isang ganito. 1 litro ko, isang scoop ng Nitrox, isang scoop ng Aero. Early in the morning, 7 a.m. hanggang 10 a.m. or 12 noon, uubusin ko yung 1 liter. Okay? So, number 2 FAQs is that, can I take it with the synthetic drugs? Yes, of course. Maintenance.
Pwede nyo pong pagsabayin kung kayo po ay natatakot magtanggal ng maintenance ninyo kasi saka may proper po na pagtanggal ng maintenance. Pwede po kayong lumapit sa mga doctors ninyo, pwede nyo silang itanong paano magtanggal. May proseso po yan. Pwede po nyong gamitin with a 2 hours interval para hindi po sila magkalaban. For those who have chronic autoimmune disease, please coordinate with your health provider or mga doktor ninyo na nakakaintindi ng cell activator para at least alam nila kung paano nila kayo bigyan ng regimen and protocol. So, just take NRF2, 90 to 180 days pag kayo po may autoimmune diseases. Just don't take muna yung mga ibang product. Alright? So, meron pa po ba kayong ibang question sa akin? Kung wala pa, mamaya pwede naman tayong mag-Q&A. So, back to you, Sir Ian.